Mabuhay! Welcome to Ofiram channel. We produce videos to share the truth plainly, without bias of religion and discrimination. We do not encourage debates and direct attack against any person or other channels or organizations. Please subscribe to get updated of our upcoming videos. There is no obligation whatsoever. Please do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Sa nakaraang mga videos ay natalakay natin ang witness ng stars at moon. Natigil tayo, sa puntong sinasabi natin na, hindi ang moon ang nag-uumpisa ng month, dahil kailangan pa natin ng isang witness na mag-uumpisa ng month. Kaya ililinaw po muna natin kung bakit hindi ang moon ang nag-uumpisa ng month. Sabihin na natin na nagtatapos ang moon sa moon conjunction. Pero ang moon conjunction ba ang nag-uumpisa ng buwan? Natural hindi po. Hindi po tayo nag-uumpisa ng month sa moon conjunction. Wala sigurong gumagawa niyan kahit kailan. Kaya mali na sabihin na moon conjunction nag-uumpisa ang buwan. Ito ay isang palatandaan lang ayon sa rule of the first in the natural order of things. Ganun din sa pamantayan ng Tekufo. Sa halip, ay naghihintay po tayo ng sunrise bago umpisahan ang unang araw ng bagong month dahil ang sun ang nagtatakda ng day at hindi ang moon. Kaya ang Shemesh o sun ang third witness to the year. Ang sun ay witness para sa day ayon sa kasulatan. Ibig sabihin ay hindi ka pwedeng mag-umpisa ng month hanggang hindi pa nag-uumpisa ang first day of the month. Iyan po ang natural order of things. Sa katunayan, ay ito ang tinatawag na Yom Hodesh. Ang tawag talaga sa umpisa ng new month ay Yom Hodesh. Ang tinatawag nila na Rosh Hodesh ay tinatawag talaga na Yom Hodesh. Mababasa yan sa Ezekiel chapter 46 verse 1. Karaniwan itong isinasali na Day of the New Moon. Pero ito ay Yom Hodesh sa Hebrew. Kaya mas tama na Day of Renewal. Makikita ninyo na sa day nag-uumpisa ang month, hindi sa moon conjunction, hindi sa crescent moon, at lalong hindi sa full moon. Iyan po ang ibig sabihin talaga sa Enoch chapter 78 verse 12. Mas maliwanag na po siguro sa inyo yan ngayon. Sa mga nakaraang videos hanggang ngayon ay mapapansin po ninyo na may pattern ng mga ipinalagang tanda ng mga takdang kapanahunan ng Elohim. Hindi pwedeng mag-umpisa ng taon sa kalagitnaan ng taon o kung kahit kailan lang gusto. Hindi pwedeng mag-umpisa ng first month of the year kung ang cycle ng year ay hindi pa ganap. Kailangan ay matapos muna ang cycle of year. Hindi pwedeng mag-umpisa ang first day of the first month of the new year kung hindi pa natatapos ang cycle ng month. Gayun din, ay hindi pwede na mag-umpisa ng new month kung hindi pa nag-uumpisa ang first day of the month.
Ito rin po ang natural order ng Tekufa. Gaya ng mga natalakay natin sa mga naunang videos, ay may iba't ibang Tekufa. Ang taon ay may 3 Tekufa na pinagbabatayan. Ang Tekufa of the Year, ang Tekufa of the Month, at ang Tekufa of the Day. Kailangan ay natapos na muna ang Tekufa of the Year bago mag-umpisa ang Tekufa of the Month. Kailangan ay nag-umpisa na muna ang unang Tekufa of the Day after the Tekufa of the Month bago mag-umpisa ang new month. Ang natural order of things po ay itinatag ng Elohim. Mababasa po sa Jeremiah chapter 31 verses 35 to 36, ang pagtatakda ng Elohim sa sun, moon and stars bilang tanglaw sa araw at gabi. Tinawag niya itong fixed order. Iyan po mismo ang batayan ng tinatawag natin na natural order of things. At iyan din naman ang pamantayan ng 2 or more witnesses. Ang principle ng 2 or more witnesses ay unang ibinigay sa Torah upang pagtibayin ang batayan kung tunay nga na nagkasala ang isang tao. Kung akala ng iba ay ibinigay ito bilang saksing patunay para lang sa mga pagkakasala o paglabag ay nagkakamali sila. Ginamit ito ng Moses sa ibang bagay. Patunay na isang katanggap-tanggap na pamantayan na ito noon ng mga tao para sa iba't ibang bagay. Ang mga apostol ay ginagamit din ito sa ibang sitwasyon. Malinaw na ito ay isang bagay na pinatutunayan mismo ng Messiah. Kaya ganoon din ang pamantayan na sinusunod natin upang mapagpasyahan ang pagtaya ng panahon. Ang third witness ay ang day o yom na pinamamahalaan ng sun o Shemesh. Balikan po natin sa kasulatan kung paano nag-uumpisa at nagtatapos ang mga takdang panahon. Ayon sa Torah ay may umpisa at katapusan ng taon o Shana. Ayon sa Torah ay may unang month ang bawat taon. Alam na natin sa mga nakaraang video na ito ay sa panahon ng Abib. Pero hindi maaari na basta na lang mag-umpisa ang month lalo na ang first month. May mas maliit pa na bahagi ng panahon sa month. Ang month ayon sa Torah ay binubuo ng mga days o yamim. Halimbawa sa Genesis 29 verse 14 ay may nababanggit na month of days. Sa Hebrew texts, ito ay Chodesh Yamim. Sa Numbers 11 verse 20 ay isinalin ito na whole month. Sa Deuteronomy 21 verse 13 ay Yerek Yamim sa Hebrew texts na isinalin sa English na full month. Ganoon din sa 2 Kings 15 verse 13. Malinaw na may umpisa at katapusan ang year. Malinaw na ang umpisa ng year ay sa first month. Ngunit ang month ay binubuo ng days. Kaya kailangan muna na mabuo ang days ng month bago ito matapos at mag-umpisa ng panibago. Dahil nga sa ang month ay hindi pwedeng mag-umpisa na hindi pa complete ang days of the month at hindi pa nag-umpisa ang new day, kaya ang new year at new month ay nag-uumpisa sa first day of the month. Pero ilang days ba mayroon sa isang buwan? Walang sinabi sa kasulatan kung ilan ang days of the month.
Ganunpaman ay may pahiwatig na matatagpuan sa Noah's flood story. Ayon sa Genesis 7 verse 11 ay nag-umpisa ang pagbaha sa 17th day of the second month. Ayon naman sa Genesis 8 verses 3 to 4 ay tumigil ito sa 17th day ng 7th month. Makalipas ang 150 days. Ang given ay ang 2nd month at ang 7th month, na parehong sa 17th day of the month nag-umpisa at natapos. Ang 2nd month ay may natitirang 13 days. Ang 7th month naman ay umabot sa 17 days. Kung ilalagay ang mga months sa pagitan na may tig 30 days bawat isa, at pagsamahin ay lalabas ang kabuuhan ng 150 days. Sakto sa bilang ng araw na sinasabi sa Genesis 8 verse 3. Ito ang katunayan na may 30 days ang bawat month ayon sa Torah. Katunayan din ito na hindi totoo na kailangan na sipatin at makita ang moon. Kung totoo na dapat ay nakikita muna ang moon bago mag-umpisa ng month ay bakit nakapagbilang ng months noong panahon ni Noah kahit zero visibility dahil sa malakas na ulan at baha? Kung totoo ang sinasabi ng iba na sa gabi ang rule ng moon ay paano ito makapag-rule sa night kung sa araw naman ang moonrise sa unang hati ng month? Kung ang liwanag ng moon ang batayan ng night at rule sa night ay paano naman ito mangyayari kung hindi naman siya ang tanglaw sa buong gabi sa first quarter ng month? Ibig bang sabihin ay hindi nakapag-rule ng buo sa gabi ang moon dahil kung ang haba ng liwanag sa gabi? Kung around 27 days lang ang visible phases ng moon sa bawat month ay bakit sila nagbibilang ng araw na walang namang visible moon? Ang totoo ay hindi sa liwanag nakasalalay ang bilang ng month kundi sa galaw o cycle ng moon. Kahit sa practical na paraan ay madaling malaman ang days of the month. Ang isang moon cycle ay binubuo ng 29 to 30 days depende sa lunation. Natalakay na po natin yan sa mga naunang video kaya hindi na natin i-detalye pa. Pero ayon sa mga pag-aaral, ay originally daw ay naka-fixed sa 30 days ang isang buwan, kaya lang ay may pangyayari o astronomical event na nagbago dito. Sa ibang video na lang po natin talakayin yan. Upang lalo ninyong maunawaan ang topic natin sa video na ito ay talakayin natin kung ano ang scriptural day. Ano ba ang day ayon sa kasulatan? Sa Hebrew ang day ay tinatawag na yom. Ang unang beses na mababasa ang day sa Bible ay sa Genesis chapter 1 verse 5. Kung saan ang liwanag ay tinawag na yom. Ang yom po ay ang original Hebrew word for day. Ang Hebrew word yom ay mula sa salitang ugat na nangangahulugan na to be hot. Ito ay upang tukuyin ang init ng sun mula sunrise hanggang sunset. Mapapansin po ninyo na mula pa noon una ay hanggang sunset lang ang day. At hiwalay ang day and night. Ang night sa Hebrew ay Layla. Ang ibig sabihin ay malayo sa liwanag o nakatalikod sa liwanag. Ito ay mula sa root word na ang kahulugan ay kabaliktaran. O kaya ay in shadow. Mula pa sa umpisa ay sinasabi na sa Torah ng Elohim na ang day at night ay magkahiwalay na bahagi ng panahon. Sa Genesis 1 verse 4 pa lang ay inihiwalay na ng Elohim ang day and night. Inulit niya ito sa verse 14 upang bigyang diin at mas liwanagin. Kaya maliwanag na magkahiwalay ang day and night. Magkaiba at magkahiwalay na bahagi ng panahon ang light and darkness. Kung uunawain ang kasulatan at ang kapaligiran ay masasabi na ang night ay isang interlude sa panahon.
Kagaya ito ng mga babae na hindi gaanong nababanggit sa kasulatan maliban na lang kung kinakailangan. Kagaya din ito ng 30th day of the month kung ang molad ay mahaba na binibilang lang kung kinakailangan. Sa kasulatan ay binabanggit lang ang gabi kapag kinakailangan. Gaya ng mga makikita ninyo sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay. Ang day and night ay magkaibang bahagi ng period of time at magkahiwalay sa Torah. Hindi ito gaya ng modern concept natin ng 24-hour day. Maraming beses na emphasized ang pagiging hiwalay sa kasulatan. Gaya ng Psalm 74 verse 16. Sa Jeremiah 33 verse 20 ay sinasabi ng Elohim na iba ang tipan niya sa araw at iba ang tipan sa gabi. Ibig sabihin ay iba ang appointment sa day at sa night. Sa Isaiah 45 verse 7 ay magkahiwalay niya na nilikha ang liwanag at kadiliman. Balikan natin muli ang umpisa sa Genesis. Ang light and darkness ay dalawang magkaiba at magkahiwalay na nilikha ng Elohim. Ang pagtawag sa mga ito na Yom at Layla ay patunay na ito ay dito sa lupa at hindi sa kalangitan o saan paman. Mga bahagi ito ng panahon na nasa lupa. Iyan ay nilinaw sa mga sumunod ng verses ng Genesis 1. Gaya ng nakasaad sa verse 16. Ang karaniwan na isinasalin dyan na made, ay mas tama ang translation na assign, dahil ang Hebrew word ay asa, na ang ibig sabihin ay to-assign, at hindi to-create. Malinaw sa talatang ito na ang greater light ang nakatalaga para sa yom o day. Walang binabanggit na sun dito pero malalaman natin na sun ang tinutukoy sa ibang bahagi ng kasulatan. Ang sun ang namamahala sa day. Gaya ng mababasa sa Psalm 136 verse 8. Gaya din ng mababasa sa Psalm 104 verse 19. Sa talatang ito na translate ng tama ang asa sa appointed. Ang shemesh o sun ay nakatalaga sa paglubog. Ang isinali na knoweth o knows ay ang Hebrew word na yada, na ang ibig sabihin sa verse na ito ay designation. Hindi pwede na lumubog lang ang sun na walang sunrise muna na mangyayari. Kaya ang ibig sabihin dito ay ang buong araw o day. Sa salitang Tagalog ay maghapon ng buong araw. Ang namamahala sa night ay ang moon at stars. Gaya ng mababasa sa Psalm 136 verse 9. Gaya din ng mababasa sa Jeremiah 31 verse 35. Paano ba nag-uumpisa at nagtatapos ang day? Ito po ang dahilan kung bakit nililinaw po natin na mula pa sa umpisa ay sinasabi ng kasulatan na magkahiwalay ang day and night. Ito ay para maliwanagan ang pangunawa ng mga tao na nalilito sa umpisa ng day at sa pagtatapos ng day. Ang iba kasi ay akala nag-uumpisa ang new day after sunset dahil nagtatapos ang day sa sunset. Liliwanagan po natin lahat yan sa video na ito. Tingnan po muna natin ang iba't ibang umpisa ng day ng iba't ibang kultura at bansa. Unahin natin ang paniniwala na ang day ay nag-uumpisa sa midnight. Ang mundo ngayon ay nag-uumpisa ng araw sa hatem gabi. It ay dahil sa influence ng mga Romano. Pero ang mga Romano ay sa sunrise ang umpisa ng araw, originally. Ang pagpapairal ng sundial noong 3rd century BCE ang dahilan kung bakit sinunod ng mga Romans ang 12-hour day reckoning ng mga Greeks. Kaya lang ang sundial o shadow clock ay nakadepende sa liwanag ng sun kung maulap at kung gabi ay hindi ito uubra. Kaya naimbento ng mga Greeks ang water clock noong 2nd century BCE.
Nakuha nila ang haba ng oras para dito kasabay ang sundial. Ginamit ito ng mga Romans dahil umuubra ito kahit na masama ang panahon at kahit sa gabi na hindi kailangan ang liwanag ng sun. Kaya lang dahil sa pagbatay ng mga Romans sa oras ay naging suliranin o issue sa kanila ang sunrise dahil hindi naman ito palaging parehong oras sa buong taon, at ang daytime ay hindi palaging 12 hours sa buong taon dahil sa equinoxes at solstices. Ang nakita nila na medyo fixed ay ang tanghaling tapat o midday na tinatawag nila na meridays bilang reference point ng mga oras sa bawat araw. Kaya dito sila nagumpisa ng bilang ng 12 hours na nagtatapos sa midnight. Sa midnight naman nag-uumpisa ang panibagong bilang ng 12 hours na nagtatapos sa midday. Ang mga oras na bago ang midday ay tinawag na anti-meridian na ang ibig sabihin ay before midday. At ang mga oras naman makalipas ang midday ay tinawag na post-meridian na ang ibig sabihin ay after midday. Dito nakuha ng mundo ang M at PM. Magmula noon naging dalawa o dual model ang day ng mga Romans. Ang una ay ang natural day na nag-uumpisa sa sunrise at ang pangalawa ay ang civil day na nag-uumpisa sa midnight. Sa ngayon ay mas dominant na ang civil day at ang natural day ay halos nakalimutan na o hindi na pinapansin ng tao. Ang modern Jews ay nag-uumpisa ng kanilang araw mula sa sunset. Dahil naniniwala sila na ang creation ay nag-umpisa sa kadiliman. Ang isa pang dahilan ay ang preparation para sa worship days gaya ng Sabbath at festivals na nag-uumpisa sa gabi bago ito dumating. Pero tama kaya na ituring na araw ang gabi? Ito ang sinasabi ng Elohim tungkol sa kanila na hindi sumusunod sa natural order of things at sa mga nagsasabi na araw ang gabi at ang gabi ay araw. Kaya hindi tama na umpisahan ang araw sa gabi, sunset man o midnight. Ang day ay nag-uumpisa sa sunrise. Subukan ninyong tanungin ang isang bata at yan isasagot. Kasi yan ang natural order of things na nakikita nila at wala pang maling doktrina na nakaka-impluwensya. Pero habang lumalaki ay nahuhubog ang isip sa maling katuruan at paniniwala kaya hindi niya namamalayan na midnight na pala ang umpisa ng araw sa akala niya. Ang totoo ay umaga ang umpisa ng panibagong araw at hindi ang gabi. Sinabi ng Messiah na may 12 hours sa isang day. Ibig sabihin ay hiwalay ang araw sa gabi. Kung hindi ay sana sinabi niyang 24 hours ang day. Ibig sabihin ang 12 hours ay nag-uumpisa sa sunrise. Kung sa midnight ang umpisa ng 12 hours ay matatapos ito sa tanghali at hindi na maisasama ang hapon. Kung sa sunset ito mag-uumpisa ay matatapos ito sa sunrise. Sasalungat naman yan sa verse 10 ng John chapter 11 na hiwalay na inilarawan ang gabi sa araw. Kaya malinaw na ang Messiah ay nagpapaliwanag tungkol sa sunrise na umpisa ng day. Sa Matthew 28 verse 1 ay ipinapakita na sa umaga nag-uumpisa ang araw. Kaya nga kahit sa Tagalog ay tinatawag itong madaling araw o bukang liwayway. Ibig sabihin ay papunta sa umaga na siyang umpisa ng araw. Pinatunayan pa ito sa Mark 16 verse 2 na ang araw ay nag-uumpisa sa rising of the sun. Kaya malinaw po, beyond any doubt, na ang day ay nag-uumpisa sa sunrise ayon sa Biblia. Ang tanong naman ngayon ay kung kailan nagtatapos ang araw. Kailan ba nagtatapos ang day ayon sa kasulatan? Ang day ay nagtatapos sa paglubog ng araw ayon sa kasulatan. Malinaw pa po yan sa sikat ng araw. Iyan po ang dahilan kaya akala ng iba, na naniniwala sa 24 hours day, na sunset ang umpisa ng day dahil doon nagtatapos ang day. Muli, ang kailangan para huwag malito dito ay ang pangunawa na hiwalay ang day at night. Iyan po ang dahilan kung bakit nais namin ma-emphasize na hiwalay ang araw at gabi ayon sa Torah o Biblia.
Muli, ay iyan ang ipinapaunawa sa atin ng Messiah kahit na nagsalita siya noon sa paraan na nauunawaan ng mga tao sa paligid niya noong panahon na yun. Ang 12 hours day ay nag-uumpisa sa sunrise at nagtatapos sa sunset. Malinaw na malinaw po. Ang malabo ay ang kaisipan ng mga tao na namulat at nabulag sa maling doktrina. Sa Mark chapter 1 ay ipinakita sa verse 32, na natapos ang araw ng Sabbath sa sunset, kaya nagdatingan na ang mga tao na may mga sakit. Mababasa sa verse 21 na ang araw na yon ay Sabbath day. Sa kaugalian ng mga Jews ay bawal manggamot kapag araw ng Sabbath. Hindi man sang-ayon dito ang Messiah ay hinintay na lang niya ang katapusan ng Sabbath para makaiwas sa gulo sa umpisa pa lang ng kanyang ministry. Ganoon din sa Mark chapter 4 verse 35 ay hinintay muna na matapos ang araw ng Sabbath bago sila tumawid sa ibang lugar. Ito ay dahil bawal maglakbay ng malayo sa araw ng Sabbath. Patunay din ito na ang even ay bahagi ng araw sa katapusan nito. Ang even ay hindi gabi kundi pagtatapos ng araw. Iyan din mismo ay ipinapakita sa John 20 verse 19. Ang araw muna bago ang gabi. Hindi gabi muna bago araw. Siguro ay magtatanong ang iba. Hindi ba ang first day of the week na sinasabi ay nag-umpisa sa dilim? Tunghayan po natin ang isang talata na ginagamit nila tungkol dito. Sa John 20 verse 1, ay sinasabi na sa first day of the week, habang madilim pa, ay nagpunta sa libingan ng Messiah sina Miriam ha Magdala. Sa biglang tingin, ay mukhang bahagi nga ng sinasabing first day of the week, ang naunang gabi, na lumilitaw na nauna ang gabi sa bahagi ng araw. Pero pag-aralan po natin upang malaman natin ang katotohanan. Narito ang isang illustration para mas maunawaan ninyo ang puntong ito. Ang sinasabi nilang first day of the week, ay ang 17th day of Abib na siyang kinabukasan ng wave shift offering o 16th day of Abib. Totoo ang sinasabi sa John 20 verse 1 na madilim pa ito naganap. Pero gaano kadilim? Anong oras ito naganap? Malinaw na ito po ay unang araw na, ayon sa pagkakasalin. Pero ang pagiging madilim ay hindi nangangahulugang gabi o madaling araw pa lang. Bakit madilim? Dito po ay ipapakita natin na sa pagbabasa ng Biblia ay hindi sapat na marunong ka lang magbasa at umintindi. Hindi rin totoo ang sola scriptura doctrine o Bible only lang daw ay sapat na ayon sa ibang mga ngaral. Para maunawaan ito ay kailangan mo ng knowledge about geography, topology at geology. Dahil yan ang kailangan mo para maunawaan na ang Jerusalem o Israel ay isang bulubundukin na lugar. Kaya kahit na sumikat na ang araw ay madilim pa rin sa ibang bahagi na nasa gilid ng kabila ng bundok. Sa pangyayaring ito ay umaga na pero madilim-dilim pa sa lugar ng pinaglibingan sa Messiah. Kung sakaling ito ay bahagi pa ng gabi, ay lilito na nauuna ang gabi sa araw pero hindi po totoo na nauuna ang gabi sa araw. Sa katunayan, sa verse 19 ay sinasabi na sa kinagabihan ng mismong araw na iyon ng first day of the week, ay nagkatipon-tipon ng mga alagad sa isang nakakandado na silid, nang biglang nagpakita ang Messiah. Kung mapapansin ninyo ay hindi sinabing gabi ng second day of the week kasi nauuna ang araw bago ang gabi. Dahil sunrise ang umpisa ng araw. Ang Luke chapter 24 verse 1 ang nagpapatunay na umaga na nang sinasabi nilang first day of the week nang magpunta sa libingan sina Miriam. Ito ay very early in the morning ng araw na yon. Kaya malinaw, na sa umaga nag-uumpisa ang araw, bago ang gabi, pagkatapos ng araw. Ipinagpipilitan naman ng iba na sa gabi daw nag-umpisa ang araw noong creation. Dito sa Genesis chapter 1 verse 5 nag-umpisa ang lahat ng kanilang arguments. Nauna daw ang gabi dahil ang sabi ay nagkaroon muna ng gabi bago ang umaga upang mabuo ang isang araw. Hindi po nila binigyang pansin na sa itaas ay nauna ang day bago ang night. Pero saka na natin yan bigyan ng diin. Magpatuloy muna tayo sa pagtalakay dito.
Mas maganda ang pagkakasali ng Berean Study Bible sa talatang ito. And there was evening, and there was morning, the first day. Pero teka muna, ano ba ang ibig sabihin ng English word na evening? Ang ibig sabihin ba ng evening sa Bible ay gabi? Hindi. Ang salitang English na evening ay nagmula sa Old English. Ang ibig sabihin nito sa Old English ay afternoon o hapon. Sa Old English ang evening ay afternoon, na ang ibig sabihin ay afternoon. Diyan po nagmula ang evening na ang ibig sabihin ay hapon. Hindi po gabi. Ito ang ginamit na salita sa Old English translation ng Bible dahil ang Hebrew word na isinaling na evening ay hapon o afternoon naman talaga ang kahulugan. Magpatuloy po tayo para lalo ninyong maunawaan ito. Para maging malinaw ang lahat, ay alamin po natin ang sinasabi na day and night ayon sa Scripture. Sa Hebrew Scriptures ang isinalin na day ay Yom at ang night ay Layla. Ang evening ay Erev at ang morning ay Boker. Ang 24-hour day na alam natin ngayon ay nahahati sa dalawa ayon sa Torah. Ang daytime ay tinatawag na Yom. Ang nighttime ay tinatawag na Layla. Sa paliwanag ng Torah ay magkahiwalay ang araw at gabi. Ang original Hebrew reckoning ay hindi nahahati sa oras. Mag-imagine tayo na ang bilog na ito ay ang larawan na makikita kung ikaw ay nakatingin sa dako ng south. Ang east ay nasa kaliwa kung saan nagaganap ang sunrise. Ang west ay nasa kanan kung saan nagaganap ang sunset. Ang daytime ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang Boker o umaga. Ang ikalawang bahagi ay ang Erev o hapon. Ang gitna ay Zohar o tanghaling tapat. Ang Yom o day ay nag-uumpisa sa Shemesh Zaraq o sunrise at nagtatapos naman sa Shemesh Mabo o sunset. Ang mga sandali makalipas ang tanghali ay tinatawag na Erev. Ito ay afternoon hanggang sunset. Sa Biblical Hebrew, ang east ay Kedem at ang west ay Yam. Kahit nahiwalay ang gabi ay hindi pa rin mag-uumpisa ang new day kung hindi pa tapos ang gabi. Kaya sa kabuuhan kailangan ang day and night bago mag-umpisa ang isang bagong araw. Ang gabi ay hindi nahahati sa oras noong araw. Hindi pa noon alam ang electricity, wala pang television, wala pang movies, wala pang internet, at walang entertainment na gaya ngayon kaya maagang natutulog ang mga tao noong araw. Kaya lang, ay sinasamantala ng mga kaaway o mananakop, ang pagkakataon na ito, para magnakaw o sumalakay, kaya ang mga sinaunang bansa, ay may military watches sa gabi para magbantay. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng natutulog na bantay habang naka-duty, ay hinati nila ito sa watches. Sa sinaunang Israel ay may 3 watches sa gabi. Pinatutunayan ang 3 watches of the night ng ilang mga talata sa Hebrew Scriptures. Sa Lamentations 2 verse 19 mababasa ang first watch. Sa Judges 7 verse 19 mababasa ang middle watch. Sa Exodus 14 verse 24 mababasa ang morning watch. Balikan po natin ang 7 days ng creation, upang makita ninyo, na hindi totoo na sa gabi nag-uumpisa ang bilang ng days. Ang sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 5 na there was evening, ay nangangahulugan na nagkaroon ng maghapon o sumapit ang hapon. Ibig sabihin nag-umpisa ito sa pagsikat ng araw at natapos sa hapon sa paglubog ng araw. Ang isinalin na evening ay ang Hebrew word na Erev na ang ibig sabihin ay afternoon o hapon. At mula naman sa paglubog ng araw ay lumipas ang magdamag sa gabi at natapos sa pagsikat ng araw o Boker. Kaya makikita po ninyo na ang araw ay nahahati sa Boker at Erev. Ang araw ay nag-uumpisa sa Boker at nagtatapos sa Erev.
Pagkatapos nito ay ang gabi. Pagtapos ng gabi ay mag-uumpisa na naman ang isang bagong araw. Ang "and there was evening and there was morning" ay hindi nangangahulugan na sa sunset nag-uumpisa ang araw. Kung ito ay paniniwalaan natin, na tama ang akala nila na sa sunset nag-uumpisa ang araw, ay lalabas na isang gabi lang ang nasasakop nito o 12 hours of nighttime only, at hindi nasakop ang daytime. Dahil nag-umpisa sila sa paglubog ng araw at natapos sa pagsikat ng araw. Hindi man lang ito nakabuo ng maghapon. Kung tama na sunset ang umpisa ng araw, ay dapat na sinasabi na lang sana na, "and there was evening and another evening," dahil yan ang buong 24 hours day para sa mga sunset to sunset believers. O kaya ay from evening to evening. Pero hindi, dahil nag-uumpisa ang araw sa pagsikat ng araw at nagtatapos sa paglubog ng araw. Saka naman darating at lilipas ang gabi, na magtatapos naman sa pagsikat ng araw para sa umpisa ng bagong araw. Iyan po ang natural order of things na isinaayos at itinatag ng Elohim mula sa umpisa. Mag-umpisa tayo sa umpisa ng lahat ng ito. Ang pinakaunang first day ay mababasa sa Genesis chapter 1 verses 3 to 5. Ito ay ang pagkakaroon ng liwanag at ang paghati sa liwanag at dilim o kaya ay sa day at night. Sa verse 3 ay malinaw na nagkaroon muna ng liwanag. Maliwanag na sa isang day ay nauuna ang liwanag. Kung sa sunset nag-uumpisa ang day ay paanong naging liwanag ang kadiliman ng gabi? Ang sinasabing evening dyan, ay ang Arab sa Hebrew, na gaya ng napag-aralan na natin ay afternoon o hapon ang ibig sabihin. Kaya ang tamang kahulugan ng "and there was evening and there was morning" ay "at nagkaroon ng maghapon at nagkaumaga." Iyan po ang ibig sabihin ng isang day ayon sa Torah ng Elohim. Ganito rin ang nangyari sa second day of creation. Mapapansin na sa araw gumagawa ang Elohim at tumitigil na siya sa gabi. Matapos paghiwalayin ng Elohim ang mga tubig ay nagkaroon ng maghapon at nagkaroon ng magdamag. At saka mag-umpisa ang bagong araw. Ganito rin sa third day of creation. Matapos palitawin ng Elohim ang lupa at pasigulin ng mga damo, halaman at puno ay nagkaroon ng maghapon at nagkaroon ng magdamag. Ganito rin sa fourth day of creation. Matapos italaga ng Elohim ang heavenly lights upang maging tanda ng mga takdang kapanahunan, mga araw, at mga taon ay nagkaroon ng maghapon at nagkaroon ng magdamag. Ganito rin sa fifth day of creation. Matapos likhain ng Elohim ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa karagatan ay nagkaroon ng maghapon at nagkaroon ng magdamag. Ganito rin sa sixth day of creation. Matapos likhain ng Elohim ang mga hayop sa lupa at ang tao ay nagkaroon ng maghapon at nagkaroon ng magdamag. Ang kakaiba lang ay ang seventh day. Dito ay walang sinabing nagkaroon ng maghapon at nagkaroon ng magdamag. Ito ang hiwaga ng ikapitong araw. Walang nabanggit na nagkahapon, o Arab, at nagkaumaga, o Boker. Pero ibang topic na yan. Patuloy po na magsubaybay sa Alpharam Channel para patuloy sa paglago sa kaalaman ng katotohanan. Upang lalong patunayan, na sa araw nag-uumpisa ang day at hindi sa gabi, ay tingnan natin ang ilang mga halimbawa sa Torah para sa ating ikakatuto.
Umpisahan natin sa Exodus chapter 12. Sa Exodus 12 po ibinigay ang tagubaylang tungkol sa Passover lamb sacrifice. Sa verse 6 ay nakasaad na ang ito ay papatayin sa Bain Ha-Arbaim, na isinalin na between the evenings dahil plural ang Arab dito. Kung end araw ay nag-uumpisa pang tapos ng sunset at ang ibig sabihin ng evening ay night na kagaya ng inaakala ng iba, ay dalawa ang pwedeng maging interpretation dito. Ang kalagitnaan ng gabi ay midnight. Lalabas na sa midnight pinapatay ang Passover lamb sacrifice. Hindi po maaari yan. Ang kalagitnaan naman ng two sunsets ay sunrise. Lalabas na sa sunrise pinapatay ang Passover lamb. Hindi po yan tutugma sa mga actual na pangyayari sa Passover sacrifice at sa kamatayan ng kaganapan ng Passover sacrifice na ang Messiah. Kaya malinaw po na ang Arab ay hapon at ang Passover sacrifice ay sa kalagitnaan ng hapon. Malinaw din na hindi sa sunset nag-uumpisa ang araw kundi sa sunrise. Kung nauna ang gabi sa bawat araw ay ganito ang mangyayari. Una, dahil ang Passover dinner ay nagaganap sa 14th day of the first month, kaya kakainin na muna nila ito sa gabi ng 14th day, bago patayin sa araw ng 14th day. Paanong mangyayari na kinain na muna ang Passover lamb bago pinatay? Pangalawa, dahil sa kinagabihan ng 14th day of the first month ay kinakain ang Passover lamb, kaya ang Passover dinner ay gaganapin nila sa gabi ng 15th day. Hindi ito maaari dahil bahagi na ng 15th day ito, sa kanilang pananaw. Ang tagubilin ay para sa 14th day. That night, ibig sabihin ay the night of the 14th day. Napakalinaw po niyan. Kaya ang umpisa talaga ay sunrise. Sa kalagitnaan ng hapon sa 14th day ay pinapatay ang Passover lamb. Sa kinagabihan ay kinakain ito. Wala dapat matira sa kinaumagahan. At kung may matira ay kailangan na sunugin. Bakit kaya? Ito ay dahil malinaw na ang gabing ito ay bahagi pa ng 14th day. Sa pagsikat na araw ay tapos na ito at mag-uumpisa na ang bagong araw, ang 15th day. Kaya malinaw na nag-uumpisa sa umaga ang araw. Araw muna bago ang gabi. Ang isa pang halimbawa ay ang Exodus chapter 16. Ang Exodus 16 ay ang muling pagsasanay sa mga Hebrews na isabuhay ang pattern ng seventh-day Sabbath. Kung saan ay nagreklamo ang mga Israelites dahil sa gutom. Ito ay nag-umpisa ang salaysay mula sa 15th day ng second month. Kaya sa verse 12 ay nagsabi ang Elohim na napakinggan niya ang reklamo ng mga ito kaya sinabi na sa pagtatapos ng hapon na iyon ay kakain sila ng karne at sa kinaumagahan ay kakain sila ng tinapay. Ganun nga ang nangyari. Sa umaga ng 16th day ay lumitaw ang mana na siyang tinapay na ipinangako ng Elohim sa kanila. Sinabi ni Moshe na huwag magtitira hanggang umaga dahil masisira lang naman ito. Isa itong patunay na sa umaga nag-uumpisa ang panibagong araw. Hindi sinabi ni Moshe na huwag magtitira hanggang kinagabihan. Isa itong pattern na ipinapakita upang malaman ng tao kung paano nag-uumpisa ang araw. Ito ang natural order of things. Ayon nga sa verse 21 ay namumulot sila ng mana tuwing umaga. Ito ay dahil tuwing umaga ay umpisa ng bagong araw. Sa ika-anim na araw nga ay doble ang kanilang nakukuha pero hindi nasisira. Kaya doble ang kanilang nakukuha kapag 6th day ay dahil Sabbath kinabukasan sa 7th day. Wala silang makukuha na mana tuwing ikapitong araw dahil bawal na maghanap ng ikakabuhay sa araw ng Sabbath. Sa verse 23 ay sinabi ni Moshe na tomorrow is the Sabbath. Kung sa gabi nag-uumpisa ang araw ay sana sinabi niya na tonight is the Sabbath. Pero hindi niya sinabi dahil tomorrow pa ang Sabbath at sa umaga nag-uumpisa ang day. Sa verse 25 ay sinabi niya na today is a Sabbath. Malinaw na sa morning ang umpisa ng day. Tingnan naman natin sa Exodus chapter 19.
Ito naman ay mga kaganapan sa third month mula nang umalis sila sa Egypt. Ito ang pagbibigay sa Torah. Sila ay nakarating sa Mount Sinai at sinabi ng Elohim kay Moshe na today and tomorrow ay maglinis sila ng mga sarili dahil sa third day ay bababa ang Elohim sa Mount Sinai. Ayon sa verse 16 ay sa morning ito nag-umpisa na maganap. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sa morning ang umpisa ng new day. Bukod pa dyan ay mapapansin sa Bible na laging unang nababangit ang araw bago ang gabi. Subukan po ninyo na tingnan sa mga Bibles ninyo at mare-realize ninyo na totoo nga. Napakarami po ng mga halimbawa na hindi na natin kaya isa-isahin pa dito dahil hindi na matatapos ang video na ito ng isang araw lang. Narito po ang ilang halimbawa para sa inyong kasiyahan. Lalo na ang popular verse na ito. Kaya kahit sa pagkamatay, paglibing, at pagkabuhay ng Messiah ay 3 days and 3 nights ang sinasabi. Hindi 3 nights and 3 days kundi 3 days and 3 nights. Ito ngayon ang tanong. Dawn o madaling araw ba ang umpisa ng day ayon sa Bible? At hindi sunrise? Tingnan po natin ang katotohanan dito dahil may mga grupo na nagtuturo na sa dawn daw ang start of day at hindi sa sunrise. May mga naniniwala na ang umpisa ng day ay sa dawn o morning twilight sa madaling araw o bukang liwayway. Ito ay bunga ng maling interpretation ng ilang verses sa Bible. Narito ang ilang halimbawa. Ang una ay ang Genesis 1 verse 14. Ayon sa kanila ang dawn daw ang umpisa ng araw dahil doon nag-uumpisa ang liwanag na ayon sa Genesis ay ang liwanag daw ang naghihiwalay sa day and night. Kaya kung may banaag na liwanag ng sun ay umpisa na daw ng day kahit hindi pa nakikita ang sun. Kung paano daw na hindi rin naman kailangan na makita ang moon sa umpisa ng new month. Pero ang tanong ay kailan at paano hinati ng sun at moon ang day and night. Wala po sila mapapatunayan dyan dahil may isa pang itinalaga ang Elohim para mahiwalay ang day and night. Naipakita na po natin sa mga nakaraang video na ang horizon ng Earth ang naghahati sa liwanag at dilim ayon sa Bible. Ang natural order of things na nagpapagalaw sa mga heavenly bodies ang siyang mga palatandaan at hindi ang kanilang liwanag. Ang isa pa nilang maling batayan ay ang Matthew 28 verse 1 na ang pagpunta daw nina Miriam magdala sa libingan ng Messiah ay sa first day of the week habang at dawn pa. Hindi po ito nangangahulugan na dawn ang morning o umpisa ng day. Ang totoo ay ang ibig sabihin ng dawn ay mag-uumaga pa lang pero hindi pa umaga. Pero sa pagkakataon na ito, ay nauna na napaliwanag na natin na hindi talaga before sunrise ang pagdalaw ni na Miriam, kundi ito ay dahil bulubundukin ang lugar ng Jerusalem, kaya may bahagi na madilim pa kahit na umaga na. Ipinapaliwanag ko po ito sa inyo hindi upang patunayan pa, kundi upang linawin ang tila contradiction sa mga salaysay ng Biblia. Sa mga nakaraang pagtalakay ay naipakita po natin na may night watches ang sinaunang Israel at Hebreo. Ang first watch ay nag-uumpisa sa takip-siling kung saan ay may aninag pa ng liwanag pero hindi nangangahulugan na bahagi pa ito ng daytime. Ang morning watch naman ay nagtatapos sa bukang liwayway na may pusikat na ng liwanag pero hindi nangangahulugan na bahagi na ito ng daytime. Hindi po ganoon ang batayan ng Torah. Ang totoo ay mahirap pagbatayan ang dawn dahil mahirap sukatin ang degree ng liwanag ng karaniwang tao. Lalo na paiba-iba pa ito.
Ito ay nagba-vary from 70 minutes to hours. Sa katunayan ay may 3 layers pa ang dawn. Ang karaniwang alam lang natin ay ang civil twilight pero meron pa mas maaga na nautical twilight at mas pinakamaaga pa na astronomical twilight. Lahat po yan ay may bahagi na ng sinag ng liwanag ng araw. Alin dyan ang umpisa ng umaga? Matatawag na bang umaga kahit malayo pa sa horizon na siyang itinalaga para maghati sa day and night? Alin ba ang susundin natin? Ang dividing line ba, o ang glow of light? Ang liwanag po ay mas makapangyarihan sa dilim. Kahit kaunting liwanag lang ay magkakaroon na ito ng banaag ng liwanag. Ganoon din po ang light of the sun. Kahit hindi pa sumusulpot ang sun sa horizon ay nababanaagan na ang liwanag. Pero hindi po nangangahulugan na umpisa na ng day. Pareho lang po ng sunset yan. Kapag lumubog na ang araw sa west ay katapusan na ng araw kahit na may liwanag pa. Ang isa pang dahilan ay ang tinatawag na atmospheric refraction. Ito ay ang pagbend sa beam of light mula sa sun ng atmosphere ng Earth. Kaya sa paningin ng tao ay lumabas na ang liwanag ng araw pero ang totoo ay nasa ilalim pa ito ng horizon. Hindi po natin sinasabi na maging bihasa sa geology ang lahat. Ang punto po ng channel na ito, ay tanging ang horizon ang pinakasimple na batayan at pinakamadaling intindihin, at stable pa. Kaya huwag na po maniniwala doon sa complicated na turo ng iba gaya ng complicated dawn start of day. May itinalaga ang Elohim na maghahati sa liwanag at dilim ng araw at gabi. Ito ay ang horizon o balantok sa Tagalog. Ang natural order of things mismo ang magsasabi sa atin na ito ang naghihiwalay sa day and night at sa light and darkness. Iyan po ay mababasa sa Job chapter 26 verse 10. He marks out the horizon, on the face of the waters, for a boundary, between light and darkness. Tingnan po natin saglit ang ilang mga talata sa kasulatan na nagpapakita na hindi dawn o bukang liwayway ang umpisa ng araw. Sa Mark 16 verse 2 ay sinasabi na ang very early in the morning ay at the rising of the sun. Sa Judges 9 verse 33 ay ipinakita na ang morning ay as soon as the sun is up. Hindi sinabi na as soon as the light of the sun is dawning. Sa Judges 16 verse 2 ay ipinakita na ang in the morning ay when it is day. Hindi sinabi na when it is dawn. Pansinin din po sa Psalms 19 verse 6. Sinasabi dito na ang sun ay tumataas mula sa kabila ng himpapawid hanggang sa kabila. East and west horizon po ang sinasabi dito. Walang nabanggit na liwanag o kung gaano kalaki ang liwanag. Upang mas lalo natin maunawaan kung bakit sinasabi ng channel na ito, na hindi ang liwanag o light ang batayan ng day and night, samantalang yun ang nakasaad sa Biblia, ay unawain po natin kung ano ang ibig sabihin ng liwanag sa Torah, at kung paano ito ginagamit bilang ekspresyon. Ang light sa Hebrew ay or. Ang or ay nangangahulugan na liwanag o isang maliwanag na bagay. Ito ay mula sa isang Hebrew root word na ganoon din ang kahulugan. Pero hindi lang yun ang kahulugan nito. Nangangahulugan din ito na kaligayahan, kailanawan, etc.
Ang liwanag sa kasulatang Hebreo ay maraming kahulugan, sagisag, at gamit. Kahit na ito ay ginagamit sa literal sense nito ay maraming halimbawa sa Torah na ginagamit ito sa metaphorical sense nito. Narito ang ilang halimbawa. Sa Psalms 19 ay sinasabi na ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Elohim at nagpapakita sa gawa ng kanyang mga kamay. Ang mga ito daw ay nagsasalita sa bawat araw at sa bawat gabi ay nagpapakita ng kaalaman. Walang wika daw na hindi sila napapakinggan. Malinaw na ang tinutukoy dito ay ang mga heavenly luminaries. Kaya ang mga ito pala ay hindi lang liwanag sa paligid ang ibinibigay kundi kaalaman para sa ating kaisipan at pangunawa. Sa Job chapter 38 ay ipinaliwanag na ang mga constellations of stars ay may mga ordinances sa kalangitan at may kapamahalaan sa kalupaan. Iyan po ang natural order of things. Ang salita ng Elohim ay inilarawan din bilang ilawan sa paanan at liwanag sa daan batay sa Psalms. Ganoon ang Torah ayon sa Proverbs. Ang liwanag ay hindi lang tanglaw kundi ito ay gabay. Maging sa mga kasulatan ng mga propeta, liwanag pa rin ang kahulugan ng Torah, gaya ng mababasa sa Isaiah 8 verse 20. Sa talatang Daniel chapter 2 verse 22, ay ginamit din ang light sa kahulugan na mas malawak at higit pa kaysa sa karaniwan lang. Muli po, sa Psalms ay ginamit ang light sa kahulugan ng enlightenment at katotohanan. Ang mga apostol ay ginamit ang light bilang sagisag ng kabutihan. Ayon kay Yaakov, ay lahat ng kabutihan ay nagmumula sa kaitaasan, mula sa Ama ng kabutihan, na walang anumang bahid ng kasamaan. Si Shimon Bar Yona, ay nagpahayag din na ang salita ng mga propeta, ay tila lampara na nagliliwanag sa kadiliman, hanggang sa dumating at sumilang ang tunay na morning star sa ating mga puso. Kaya malinaw po na maraming meaning ang Hebrew word na or. Ganun pa man ay hindi po natin inaalis ang payak na literal na kahulugan nito na light o liwanag. Isa po sa mga kahulugan at gamit nito sa mga heavenly bodies ay upang magbigay ng understanding, knowledge, at wisdom. Hindi po basta liwanag lang ang ating titingnan sa kanila, kundi kailangan natin maunawaan ang gabay na ipinapakita nila. Diyan po nagkukulang ang ilang mananampalataya, na kaya mali ang interpretation at application, ay dahil sa maling pagkaunawa sa roles ng mga heavenly luminaries na ito, at kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa earth. Ang mga patterns at natural order of things sa langit at sa lupa ang siyang kabuuhan ng mga tandang ito. Ang parehong pananaw ng mga naniniwala na doon ang umpisa ng day ay siya ring dahilan sa tradisyon ng mga Jews na kung tawagin ay Zeit HaKokevim, na ang ibig sabihin ay coming out of stars. Ito ay tradisyon ng mga Jews na kailangan ay may lumitaw muna na 3 stars bago mag-umpisa ang gabi. Ito ay bunga ng tradisyon na sobrang deboto sa principle of the three witnesses kaya 3 muna ang kailangan na lumitaw na bituin at sa role ng stars sa gabi. Isa itong malaking kalokohan dahil bukod sa wala naman batayan sa Torah ay paano na lang kapag masama ang panahon at walang makitang stars.
Hindi ba mag-uumpisa ang gabi dahil walang makitang stars? Kaya isa pong napakalaking kalokohan ang ocular witness. Hindi yan ang ibig sabihin ng Torah. Ang maling tradisyon din na ito ang isang batayan kung bakit mali din ang dawn na start of day. Kung sa kaparehong dahilan, na may nakikita ng liwanag ng bagong umaga, ay hindi pa rin maaari na mag-start ang day sa dawn dahil may mga stars pa kapag bukang liwayway. Sa kanilang maling tradisyon ay ang mga bituin ang batayan ng gabi. Kaya paanong mag-uumpisa ang day habang may stars pa na naka-assign? Pasensya na po sa mga salitang nabibitawan ko pero ganyan po kalaki ang problema ng mga maling paniniwala na yan. Back to our main topic po tayo. Ngayon naman ay tingnan natin ang iba pang arguments. Unahin na natin ang Leviticus 23 verse 32. Ito ang ginagamit ng iba upang igiit na sunset to sunset ang tama na reckoning ng araw dahil ang Sabbath day daw ay from even unto even ang pag-celebrate. Kung uumpisahan po ninyo ang pagbabasa sa verse 26, ay malalaman po ninyo na hindi ito tungkol sa 7th day Sabbath, kundi tungkol sa Sabbath ng Yom Kippur o Day of Atonement, na nagaganap sa ika-10 araw ng 7th month. Tandaan po na hindi lang ang 7th day Sabbath ang Sabbath sa Bible. Marami po iba't ibang uri ng Sabbath. Pero hindi na po natin yan tatalakayin sa video na ito dahil ibang topic po yan. Pakiabangan na lang po sa mga darating na videos. Ang Yom Kippur po, ay day of fasting sa ika-10th day of the 7th month, na mababasa sa verse 27. Ang Yom Kippur po ang pinaka-Sabbath sa lahat ng Sabbaths, dahil ito po ang pinakamahigpit. Hindi lang po bawal ang magtrabaho, kundi bawal din ang kumain at uminom, at lahat ng pagpapasarap at pagsasaya. Ang tagubilin po sa verse 32, ay mag-uumpisa ito sa paglubog ng araw sa ika-9th day. Tandaan po ang gabi ng 9th day, at hindi gabi ng 10th day. Ito po ay dahil kailangan na magkaroon ng preparation the night before. Kung napapansin ninyo ay kahit ang 7th day Sabbath ay may preparation the night before. Itong sa Yom Kippur ang night before ay preparation para sa actual day of fasting sa 10th day of the month. Dahil matindi ang Sabbath na ito kaya kinailangan na from even unto even. Pero hindi nangangahulugan na lahat ng Sabbath ay ganito. Kung mapapansin ninyo ay binubuo ito ng 24 hours. At kung napansin ninyo ay nauuna ang morning sa bawat day natin sa illustration na ito at walang naging problema sa reckoning ng Yom Kippur. Ito po ay tungkol sa Sabbath ng Yom Kippur, at walang kinalaman sa kung paano mag-uumpisa ang day. Pero kung igigiit ng iba, nauna dapat ang gabi ay doon magkakaroon ng problema. Kung susundan po natin ang kanilang pananaw ay ganito ang mangyayari. Dahil nauna ang gabi sa bahagi ng araw para sa kanila ay hindi pwede sa kanilang paniniwala na ito ang gabi ng pagkatapos ang 9th day. Kaya lalabas na ito ang gabi bago ang araw ng 9th dahil nauna nga ang gabi. At dahil ang Yom Kippur nga ay sa 10th day at hindi sa 9th day, ay hindi pwede na matatapos ang even unto even sa even ng 9th day. Kaya magpapalipas na naman sila dapat ng isa pang gabi bago darating ang actual Day of Atonement at sa paglubog ng araw na iyon ay saka palang magtatapos ang Sabbath fasting na even unto even. Iyan po ay inaabot ng 48 hours fasting na hindi naman nila ginagawa. At kung hindi nila ginagawa ay hindi nila sinusunod ang sarili nilang paniniwala. Ano ba talaga? Kaya morning sunrise po ang umpisa talaga ng araw ayon sa Biblia. Huwag na po nating pahirapan ang ating sarili ng higit sa nararapat. Narito ang isa pa sa pinakapaborito nilang talata upang ipilit na nauuna ang gabi sa bawat araw ayon sa Biblia daw. Ito ay ang Nehemiah 13 verse 19. Sa biglang tingin ay mukhang sa gabi nga nag-uumpisa ang Sabbath. Ito ay dahil sa pagkakasali na to be dark before the Sabbath. Pero kung susuriin mabuti ay malalaman po natin ang katotohanan.
Madali lang po ito ipaliwanag kung nakakaintindi ng Hebrew Scriptures. Tandaan na ang ating mga binabasa ay mga translations lang at hindi ang original language. Huwag kalimutan na salitang Hebrew ang original language at narito ang Masoretic texts na siyang pinagbatayan ng mga translations ng Bible. Narito po ang word-for-word literal translation sa tamang pagkakasaayos at pagkasunod-sunod ng mga salita. At narito naman ang nearest translation na pinakamalapit sa kahulugan nito at original intent. And it came to pass that when the shadows is upon the gates of Jerusalem and it is toward the Sabbath, then I said that the swinging doors be shut, then I said that it should not be open till after the Sabbath, and some of my servants stand at the gates so as not to allow tributes on the day of the Sabbath. Kung mapapansin niyo po dito ay ang tinutukoy na to be dark or shadow ay ang gates of Jerusalem at hindi upang sabihin na dark ang umpisa ng Sabbath. Sa iba na nag-aaral din ng Biblical Hebrew pero naisipilit ang doktrina nila ay pinipilitit ang salitang Hebrew na Lifnei Hashabat. Ang Lifnei ay nangangahulugan facing o nakaharap dahil ang root meaning nito ay face o mukha. Para sa kanila ang ibig sabihin nito ay right in front of the Sabbath na sa pagsapit ng dilim sa araw na yon ay Sabbath na. Pero ang ibig sabihin talaga nito sa talata ay toward o papunta pa lang sa araw ng Sabbath. Ang ibig sabihin lang naman nito, ay sa gabi bago ang Sabbath day, ay isara na ang mga gates, upang walang makakapasok na magbebenta sa kinabukasan sa araw ng Sabbath, dahil bawal ang magbenta at bumili sa araw ng Sabbath. Kung babasahin niyo po ang context ng Nehemia, ito po ay tungkol sa mga nagnenegosyo pa sa araw ng Sabbath, lalo na ang mga taga-ibang bayan na hindi mapigilan na magbenta sa araw ng Sabbath kaya natutukso tuloy ang mga Israelita na bumili sa araw ng Sabbath. Sa gabi pa lang kasi ay naghahanda na ang mga nagbebenta at nagpapalipas ng gabi bago dumating ang araw ng Sabbath. Ang shadows is upon the gates of Jerusalem ay panahon sa pagitan ng sunset at sunrise. Kaya ito ay buong gabi o magdamag na event at hindi lang sa paglubog ng araw. Gaya ng version ng KJV na may salitang bigan. Wala pong bigan sa original texts. Mas maganda ang version ng NIV dito. Hindi dahil sa tama ang kanilang translation kundi na ipakita nila ang tamang kahulugan sa pamamagitan ng paraphrasing. Ang shadows na tinutukoy ay buong gabi na sa talatang ito ay specifically ang the night before the Sabbath. Hindi po ito applicable sa lahat ng gabi. At ang Sabbath po ay hindi gabi. Sana tinawag na lang na Sabbath night at hindi Sabbath day. Saan man sa Bible ay wala po kayo mababasa na Sabbath night o the night of the Sabbath. Kaya ang dalawang verses na ito ay mas nakatulong pa na maipaliwanag na ang day ay nag-uumpisa sa sunrise o morning. Kaya lang ay may ilang katanungan pa. Kung ang umpisa ng day ay sunrise, bakit may mga takdang kapistahan na nag-uumpisa sa sunset? Bakit may mga pangyayari sa kasulatan na ginawa bago ang sunset ng araw bago ang Sabbath? Bakit may mga talata sa kasulatan na nagpapahiwatig na ang day ay nagtatapos sa sunset? Sa mga next videos na lang po natin sasagutin yan, dahil napahaba na ang video na ito na hindi natin napansin. Baka po hindi na po matapos ang video na ito. Balikan po natin ang main topic bago tayo magtapos. Ang third witness, upang mag-umpisa ang year, ay ang Shemesh o sun, na siyang nagbibigay ng day. Kaya ang year ay hindi mag-uumpisa kung hindi pa bumalik sa dati ang mga kokobim o stars. Iyan ang first witness. Kahit na bumalik na sa dating kinaroroonan ang mga stars ay hindi pa rin mag-uumpisa ang year kung hindi nagkaroon ng new moon na siyang batayan ng first month. Iyan ang second witness. Subalit hindi po sa new moon nag-uumpisa ang new month o first month kundi sa first day of the month. Hindi mag-uumpisa ang day kung hindi pa naganap ang sunrise. Iyan po ang third witness.
Ganyan po ang ordinances of the heavens o natural orders of things ayon sa Torah. Pero mayroon pa pong fourth witness. Pakiabangan na lang po yan sa mga darating na videos. Magandang araw, welcome sa Ofarim channel. Nais namin makapagbigay ng karagdagang linaw sa mga katotohanan ng buhay ng tao sa paraan na madaling maunawaan ng ating mga kababayan. Nawa ay makatulong at maging beneficial ito sa inyo. Kaunting pakiusap lang po, paki-like, paki-subscribe, at paki-press ang notification bell para malaman mo agad ang mga susunod naming videos. Salamat at mabuhay ka, kababayan!